Kahit man nga po mga idol, sobrang nakakadismaya ang performance ng Golden State Warriors sa kamuntikan pa nilang pag-choke kontra sa Minnesota, tatanggapin pa rin naman nila ang panalong ito gayong umangat nga sila muli sa ika-top 10 sa West. Ika nga'y naiwasan nila ang paglubog sa West. Pero mismong si Stephen Curry na ang nagsabi sa interview na aminado siya, hindi talaga niya nagustuhan ang ipinakita ng team pagdating sa second half dahil nangalahulugan ito na nahihirapan pa rin talaga silang manalo at isa pa rin silang ganap na average team. Sinabi nga nito na kinabahan nga talaga siya ng todo sa nangyari ng Golden State sa huling minuto. Mabuti na lang at pumasok ang kanyang crucial shots na siyang nagligtas sa kanila. Kaya kahit man nakuha nila ang panalo, tanggap ni Stephen Curry na malayong malayo talaga sila kumpara sa mga dating lineup ng mga nagdaang taon sa Golden State Warriors. Samantala, kasabay nga po ng pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Miami, gumawa na rin naman ang front office ng dalawang magkasunod na move matapos nilang i-waive ang two-way player na si Quincy Olivari at ang opisyal na pagkuha nila sa bagong sentro na si Trey Jemison III na binigyan ng two-way contract. Lingid nga sa inyong kaalaman na ito ay isang 6'11" big man na huling nakapaglaro sa New Orleans Pelicans na nag-average nga siya dito ng 3 points at 2.8 rebounds sa loob ng 16 minutes. Naging starting center na rin naman nga ito last season para sa Washington at Memphis kung saan nag-average ng 7 points a game. Kaya kung sakaling mabigyan ito ng playing time, magkakaroon siya ng ambag at impact. At dahil nga sa ganitong klaseng balita, lumaki nga po ang expectation sa kanya ng mga fans na makakatulong nga daw agad ito kay Anthony Davis at kay LeBron. Pero hindi rin naman kayo dapat pang umasa ng husto kay Trey Jemison dahil isa nga itong two-way player. Ibig sabihin, hindi big deal kung malaki o maliit ang maiaambag nito dahil sa una pa lang, focus nga siya sa G-League team na South Bay Lakers at hindi ang main team na Los Angeles Lakers. Kung paglalaroin man ito kasama si LeBron at Davis, makakakuha lang naman nga siya ng kakarampot na playing time at hindi ito sapat para magkaroon ng impact sa resulta ng kanilang mga laro. Sa kabilang banda, nagawa nga po mga idol na makabalik ang Memphis sa winning column matapos nilang matalo ang San Antonio Spurs ngayong araw 129-115 sa pagtatala ng double-digit points ng 5 manlalaro sa pangunguna ni Ja Morant na merong 21 points, 12 rebounds, Desmond Bane 21 points, Salty Aldama 20 points off the bench. Kaya sa pagkapanalo, nananatili pa rin sila bilang ikatlo sa West. Unti-unti na rin naman nga silang nakakakuha ng magandang momentum mula sa ilang mga highlight plays na ginagawa kagaya ng not counted na poster dunk ni Ja Morant kay Victor Wembanyama na siyang nagpataas ng todo ng confidence ng buong team. Ngunit ayon sa ilang mga analyst, meron nga daw itong negatibong epekto dahil nangangahulugan lamang niyan hindi talaga natututo si Morant sa ibinigay na advice ni Derrick Rose. Hindi rin naman ito sinusunod ang kanyang mga pinangako noon na hindi na siya magdadunk since hanggang ngayon sinusubukan pa rin nito na mag-posturize kapag nabibigyan siya ng pagkakataon.